Kamara at Senado. Samantala, hihingi na rin ng Quadcom ang tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng umano'y cash reward sa anti-drug war. Kasi nga dahil kung hindi ako nagkakamali, kung sino ba yon? Si Edilberto ba? Or yung isang alias na nandun? Overflow na daw yung money na pumapasok sa kanyang bank account. O lakpas-lakpas na. Yun, di ba? Layo nitong i-track ang salaping ginamit umano bilang pabuya sa police officer sa giyera kontra iligal na droga. Bukod sa posibilidad na ginamit ang intelligence o confidence funds ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte dito, maaaring may mga maanomalyang transaksyon din umanong nakapaloob sa anti-drug war. Ang talagang nais namin is, follow the money trail. No? We'd like to find... Nakikita din po yun, mga bossing, no? Doon sa mga, tawag dito, sa mga bank transfer, etc., etc. Makikita po yun kahit napakatagal na niya. Now, who the mastermind is. We'd like to find out kung magkano confidential fund na nakuha in the years that the former president was president. At yun din po ang pinapaniwalaan ng mga kongresista, mga bossing, na confidential o intelligence fund ang pinanggalingan ng mga reward money. Biruin mo, lobo yun. Simula nung 2017. 2.5 billion, 2.5 billion, 2.5 billion. Nung panahon ni Pinoy, nasa kalahating 500 million. No? Nung 2017 na, yung talagang solo na ng dating Pangulong Duterte. Kasi yung una, yung 2016, hati pa sila 500 million, hati pa sila. Ngayon, nung nagka-budgeta na ng 2017 hanggang 22, 2.5 billion, 2.5 billion, 2.5 billion. Tapos nung patapos na ang termino, 4.5 billion, 4.5 billion. Doon po iniisip, mga kababayan, ng mga kongresista natin, no? Na ayun, baka doon daw nanggaling. Tignan natin maigi kung ito ay mayroon talagang na-contribute towards the reward system. Bukod sa AMLAC, iimbitahan na rin sa pagdinig tungkol sa issue ang Commission on Audit o COA. Gagawin ang susunod na Quadcom hearing sa October 22. Rosalie Cruz. Ayun, mga bossing. At eto pa po, mga boss, no? Suportado na ng palasyo, mga kababayan, ang Philippine National Police na busisiin, halungkatin po lahat, mga kababayan, mga bossing, Chief Amo, sir. Ito Suportado ng Malacanang. Ayan, wait lang, kakasabi ko lang, suportado. Nagmamadali ka, sir. Anyway, shout out po sa inyo. Maraming salamat dito po sa inyong video para meron po kaming nare-reactionan. UNTV ang sakalam, mga boss. O, game! Suportado ng Malacanang ang plano ng pamunuan ng pambansang pulisya na muling magkaroon ng investigasyon sa mga naganap na high-profile killings na may kaugnayan sa drug war ng nakaraang administrasyon. Walang pakialam ang Malacanang. Siyempre, kapag kayo mga ganyan po, sino ba yung mga iimbestigahan yan? Ang dating Pangulong Duterte, si Calvo de la Rosa, si Bato de la Rosa, sorry. Si Bato de la Rosa o si Bungo, walang pakialam ang Malacanang dyan. No? Hahayaan at susuportahan nila ang Philippine National Police. Kaya po siguro galit si VP Sara kay Marbil. Ano ho? Nung sumulat si VP Sara, sabi, Dear Romel, pinablik pa po nila, sabi nung mamamayan, ganito ba ka walang galang ang ating Vice Presidente? Pag galit, Romel lang ang tawag. Wala man lang paggalang. Di ba? Tapos umaabot na po sa punto na ganito, tuloy-tuloy ang investigasyon. Wala din kasing pakialam tong si Romel Marbil, no? Saludo po kami sa inyo, sir. Yung pagiging wala niyong pakialam kung sino man ang masagasaan ng mga gagawin yung investigasyon. Saludo po kami sa inyo. Bossing, pati po kay General Torre. Kasi kung maiba-iba ho yan, mga boss, naku, masasagasaan natin ang dating Pangulong Duterte. Si Bongo, si Bato de la Rosa. Baka mayari tayo. Eto tuloy-tuloy. Diba? Eto may tapang. Kasi hodang
dati kang presidente, kasi hodang ang anak mo pa ang vice-presidente, iimbestigahan namin lahat yan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang hakbang na ito ay pagpapakita na rin ng Administrasyong Marcos sa importansyang iniuukol nito sa pagpapataw ng hustisya. Dagdag ni E.S. Bersamin na ang pagsuporta sa plano ng Philippine National Police ay isang indikasyon din na ang kasalukuyang administrasyon ay nag-oobserba sa rule of law na ipinaiiral sa bansa. Ayan, di ba? Alam niyo po, nakakagalak mga kababayan na ito pong administrasyong Marcos, kita mo po no, lahat po pantay-pantay ang karapatan. No? Mapamaliit ka man o maliit na tao alias Amanda versus Kibuloy. Ano ba naman ang laban ni Amanda doon kay Kibuloy? Pero tignan nyo, nasa kulungan at lilitisin po si Kibuloy. Di ba? Patas po itong gobyerno na ito, mga kababayan. Ilan sa mga nabanggit na high-profile killing na naiugnay sa drug war ay ang naganap na pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Halili, at madami pa pong iba. Gayun din ang pagpaslang kay dating Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Yan, mga bossing. Haba na ng issue. Mga boss, mapalad tayo, Mapalad tayo na ang naging sitwasyon po nung panahon ng 2022 election, si Presidente Bongbong Marcos ang tumakbo bilang presidente at si Inday Sara ang vice-presidente. Kung nagkabaliktad po, mga kababayan, kasi may ganong usapan din dati, Si BP Sara ang presidente at si PBBM ang sa vice-presidente. Kung nagkabaliktad po, mga kababayan, siyempre, ang magiging resulta naman din po niyan, mga bossing, kung nagkabaliktad, parehas lang din po. No? Kung naging presidente natin si BP Sara, hindi ho natin malamang makikita o malalaman itong mga ito. Baka ang Pogo hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din po. Baka si Roque hanggang ngayon, smiling pa din po, mga kababayan. Ngayon, nagtatago na, Mapalad po tayo, mga bossing, kasi ganun yung naging setup. Opel Christian Bomb, salamat po sa inyong panonood. So anyway, mga bossing, Chief, Amo, Sir, sabi ni Adil Dikang Telino, may galak, may tuwa, may PBBM continue for the rule of law, for justice, and bagong Pilipinas. Ayan, mga kababayan. Mga boss, Chief, Amo, Sir, 1,100 viewers. Ako naman po ay magpapaalam na sa inyo at meron po tayong mga kailangang gawin sa araw na ito, mga bossing. Okay? So, kayo po'y mag-ingat at mamayang umaga po sa Pilipinas, kayo naman po, tayo po ay muling magkakasama-sama. Alas 9 o alas 10 ng umaga ang ating live stream. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating